Mga boss, hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa account ko, pero kanina nag-upload ako ng update sa PhilHealth, pero na-flag at ngayon hindi na lumalabas. Kaya ito i-upload ko ulit para ma-update lahat ng mga PhilHealth contributors, mga members, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sinabi ko doon sa nakaraang video ko na may balak na galawin at gastusin yung PhilHealth contributions natin at ilagay doon sa tinatawag na unprogrammed funds. Ngayon mga boss, naumpisahan na yung galawin yung PhilHealth contributions natin. Ito galing mismo sa Bureau of Treasury. Sa bisa daw ng DOF Circular Number 003-2024, nakapag-remit na ang PhilHealth ng 20 billion pesos sa pambansang pamahalaan. Ayan o, nakasulat dyan sa baba. Ngayon, balak nila na galawin at limasin buo yung 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth. Yung 89.9 billion na excess funds, hindi lang excess funds yun. Pera natin yun. Kontribusyon natin yun ng mga manggagawa. Subsidyo yun mula sa gobyerno na kinuha rin sa tax natin na mamamayan. Alam niyo yung mas nakakainis? Yung katahimikan ng media at ng mga government officials, ng mga congressman at ng mga senador na para bang walang anomalyang nangyayari dito sa PhilHealth. Di ba in-explain natin dun sa nakaraang video na batay sa Universal Healthcare Act, kapag may sobrang pondo ang PhilHealth, dapat mangahulugan ito ng mas malaking coverage para sa mga miyembro ng PhilHealth. O kaya dapat bumaba yung monthly premium o yung buwanang binabayaran natin para dyan sa PhilHealth. Hindi yan basta-basta pwede ilagay kung saan trip ilagay. Hindi yan po pwede basta-basta gastusin kung saan trip gastusin. Sobra-sobra naman pala yung pondo dyan sa PhilHealth. Bakit hindi ilagay sa mga serbisyo at programang pangkalusugan? Bakit hindi ilagay sa mga laboratorio? Sa pagpapacheck up? Bakit hindi i-expand para makover hanggang yung sa dental? Ang mahal ng dental services Bakit hindi lakihan yung coverage doon sa hospitalization, lalong-lalo na sa mga malulubhang sakit? Mga boss, wala akong ibang naiisip dito kundi kalampagin at mag-ingay tayo na mga contributors, mga miyembro ng PhilHealth. Lalong-lalo na tayong mga manggagawa na kinakaltasan buwan-buwan para lang sa kontribusyon dito sa PhilHealth. Malapit na ang eleksyon sa 2025. Sure ako, nagagamitin tong pondo na to para dyan sa mga proyekto, ayuda o mga walang kwenta, mga kabalbalan na mga proyekto. At dyan sa mga hayop na mga opisyal dyan sa PhilHealth, hands off our PhilHealth contributions. Huwag niyong kurakutin yung pera namin. O sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa na buwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin para sa kung saan man nila yan gustong gastusin. Paliwanag natin. Nitong nakaraan, naglabas ang Department of Finance ng Department Circular Number 003-2024. Dito sa Department Circular na to, inaatasan ng Department of Finance yung mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs na i-remit o ibigay yung kanilang mga excess funds sa pambansang pamahalaan. Ngayon, para saan? No? Bakit i-remit ng mga GOCCs gaya ng PhilHealth yung sobrang pera sa pambansang pamahalaan? Ito daw kasi yung magiging fund source o pagmumulan ng pondo doon sa mga tinatawag na unprogrammed appropriations ng gobyerno. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations o yung unprogrammed funds na tinatawag? Parang standby yan na pera o budget na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero later on, pag naisipan na gastusin, pwedeng gastusin yan. Magkano ba yung hinihingi na dapat daw na standby fund? So, ang nire-request ng executive branch ng gobyerno natin ay 731 billion pesos na unprogrammed funds. Yung kanyang hinihingi sa Kongreso.
O, isang kembot na lang, 1 trilyon na yan. 1 trilyon na wala pang purpose na budget. Standby lang daw. Ngayon, yung PhilHealth, bilang isa sa mga government-owned and controlled corporations, ang panggagalingan ng pondo para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee o makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno at sa kontribusyon namin na mga manggagawa. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion pesos lang naman yung excess o sobra-sobrang pondo dyan sa PhilHealth. Malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kapag may sobrang pera o pondo ang PhilHealth, dapat nitong gamitin yung pondong ito para i-expand o paramihin yung benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede rin itong mga hulugan ng pagpapababa ng premium o yung binabayaran natin buwan-buwan. Hayop na PhilHealth to. Sobra-sobra pala yung pera. Tinaasan pa yung monthly premium. Mula 4%, ngayong taong to, 5% na ang monthly premium. Tapos ngayon, balak pa nila na pakialaman at gastusin yung kontribusyon, lalong higit ng mga manggagawa para gastusin sa kung saan man na hindi natin malaman na pagkakagastusan nila. Kaya kayo na mga hayop kayo na nandyan sa PhilHealth, kayo mga gunggong na mga opisyal na nandyan, huwag nyong galawin yung kontribusyon ng mga miyembro nyo, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sa halip na ilagak nyo sa kung saan man hindi namin maunawaan kung saan nyo gagastusin, pababain nyo yung premium, yung monthly contributions, at i-expand nyo yung mga serbisyo na covered ng PhilHealth. Hands off our PhilHealth contributions. Share nyo po ito para malaman ng mga PhilHealth members at mga contributors. Marami po sa atin, ang confinement mo, iba ang iyong uri ng karamdaman. Hindi ho lahat nakikinabang sa laki po ng iyong maaaring ma-refund o makuha sa PhilHealth. Kayo po, anong inyong experience? Ako, one time, ang mas malaki pa po yung senior discount na nakuha ko. Kumpara doon sa wala pang 8,000 piso na PhilHealth na benepisyo. Sa laki ng hospital bill mo. Hindi mo maintindihan yung wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aayos sa PhilHealth? Tama. Na magkano ang iyong makukuhang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito hong mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng ating pong itong mga taong ito, ano turing nyo sa PhilHealth? Family corporation? Na maaari mo sabihin na, oy, may pera ka ba dyan sobra? Pahinga muna. Iba ho ang karakter ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po, hindi ito sa inyo. Miyembro ho ang may-ari niyan. Mga miyembro may-ari niyan. Hindi mo pwedeng kuhanan na lang ng pera. Nilagyan mo ng pera and then babawiin mo kasi hindi mo ginagasta. Mali! Di ba dapat, PhilHealth, gastahin mo yung pera sa tama? Wala nang choice yung pamunuan ng PhilHealth kasi po, tinuyog sila eh. Finance Department, OGCC, GCG, yung mga tanggap, pati nga COA, hiningan nila ng opinion dito. Sinasabi ng COA, darating sa amin yung issue niyan eventually, kung ano yung sinasabi nitong mga GCC, sundin nyo. Opo, pero ito ho ang punto rito, kaya nga importanteng tanong natin dito. Ulitin ko ha, bukas po pwede natin pag-usapan to ulit. Iba naman po ang ating kakausapin. Kung maaari nga, yung kumakatawan sa mga miyembro sa board ng PhilHealth. Tama. Kaya ako po tinanong, ano ba ang kaibahan nitong Philippine Health Insurance Corporation sa ibang government-owned and controlled corporations? Iba po ito eh. Ito po ay isang korporasyon na hindi nagbibigay ng dividendo sa gobyerno. Yung pong ibang mga GOCC obligadong magbigay ng dividendo share sa national government. Ano po? Ito baliktad. Yung national government ang siyang nagbibigay ng hindi dividendo subsidiya na may pinanggagalingang buwis specific para po sa pagkalusugan ng mga Pilipino. Yung nga sin taxes na binabanggit natin. Ang laki niyan. Di ba?
sigarilyo, alak, pati po yung sweetened beverages na ito. Yan ang natatanging kaibahan yan. Ano purpose niyan? Parang nga po, di ba, ponduhan hindi lang yung indirect na mga miyembro kung hindi sa pagpapalawak ng programa. Naunawaan natin, yung mga cancer patients po ngayon mas malaki. Pero mawalang galang lang po, no? Mawalang galang lang. Marami po sa atin, ang confinement mo, iba ang iyong uri ng karamdaman. Hindi ho lahat nakikinabang sa laki po ng iyong maaaring ma-refund o makuha sa PhilHealth. Kayo po, anong inyong experience? Ako, one time, ang mas malaki pa po yung senior discount na nakuha ko. Kumpara doon sa wala pang 8,000 piso na PhilHealth na benepisyo sa laki ng hospital bill mo. Hindi mo maintindihan niya, wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aayos sa PhilHealth na magkano ang iyong makukuhang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito hong mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng atin pong itong mga taong ito, ano turing nyo sa PhilHealth? Family corporation? Na maaari mo sabihin na, oy, may pera ka ba na sobra? Kaya nga muna. Iba ho ang karakter ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po, hindi ito sa inyo. Miyembro ho ang may-ari niyan. Mga miyembro may-ari niyan. Hindi mo pwedeng kuhanan na lang ng pera and then babawiin mo kasi hindi mo ginagasta. Mali. Di ba dapat PhilHealth gastahin mo yung pera sa tama? Hindi po itong katwiran at dito ho, dalawang batas, provision ng budget and yung mga existing laws concerning ito pong Universal Healthcare Law, yung Sin Tax Law, etc.